A-size point of view. Halos malula ako sa matayog na gusali na nasa harapan ko ngayon. Dito sa hotel na ito ko dinala ng baklang bugaw na nakilala ko lang noon sa kanto. Naglalakad na ako pauwi noon galing sa paghahanap ng trabaho nang makasalubong ko siya sa kanto. Hindi ko pa makakalimutan kung papaano niya ako sipatin ng tingin noon. Hindi ko tuloy maiwasang kilabutan sa kanya. Mas lumala pa yun nung alokin niya ako kung gusto ko raw bang magbenta ng laman. Maganda raw kasi ako at marami akong magiging customer. Sa takot ko noon ay basta ko na lang siyang nilayasan. Pero kahapon, hindi ko akalaing ako mismong maghahanap sa kanya at mag-aalok ng sarili ko. Kagad naman siyang pumayag. Sinabi niya na sakto lang daw ang dating ko dahil may bago raw siyang customer na bigatin. At ako raw ang kanyang dadalhin sa customer na iyon. Aaminin kong nagdadalawang isip pa rin ako pero kapag naaalala ko si tatay na may sakit at si kuya na kasalukuyang nakakulong ngayon ay nawawala kahit papanong pag-aalinlangan ko. Ready ka na ba, Isay? Bumalik ako sa wisyo nang marinig ang boses ni Tekla. Siyang baklang bugaw na sikat sa aming lugar. Hindi ko alam kung bakit hindi yan nahuhuli dahil sa pagkakaalam ko, marami na siyang naibugaw sa aming lugar. At lahat ng mga yon nagpapasalamat pa sa kanya. Kesyo dahil daw sa baklang to kaya sila nagkakapera. Pero kung sa bagay, dapat ko rin naman siyang pasalamatan. Kapag natapos kasi ang gabing to ay tiyak na magkakapera na ako at sigurado nang makakalaya na si kuya. Napagbintangan si Kuya Rudolph na nagnakaw sa isang negosyante. At para makalaya, kailangan namin siyang piyansahan ng 30,000. At saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Niwala akong matinong trabaho. Ang perang kinikita ko, kulang pa para sa gamot ni tatay at saka pangkain namin araw-araw. Opo, mahinang tugon ko. Nang mapansin niyang kinakabahan ako ay mataray siyang nagtaas ng kilay. Nilapitan niya ako at hinawakan ang dalawa kong kamay. Nanlalamig ka? Sigurado ka ba talagang hindi mo tatakbuhan yung customer mo mamaya? Panunuring tanong niya. Magkakasunod ang ginawa kong pagtango. Hindi, pangako yan. Itinaas ko pa ang isang kamay ko. Matagal niya akong tinitigan bago huminga ng malalim. Dapat lang, naibigay ko na sa iyo ang unang kalahating bayad at sure ako, nagastos mo na yon. Kaya siguradong hindi mo na maibabalik pa sa akin yon. Anya, napatungo ako sa sinabi niyang yon. Dahil tama siya. Ang 20,000 na ibinigay niya sa akin kagabi, yun daw ang paunang bayad ko. At malaki pa raw ang makukuha ko kapag nasatisfy ko ng bonggang customer. O siya, ito na ang susi ng room na pupuntahan mo ha. Ang sabi sa akin ni Bossing, hintayin mo na lang daw siya doon. Iniabot niya sa akin ng susi. Nanginginig pang kamay na kinuha ko yon bago nagpaalam sa kanya. Hindi rin ako nahirapang panghanapin ng kwartong pupuntahan ko. Dahil pagpasok ko pa lamang sa lobby ng hotel, ay may lalaki nang naghihintay sa pagdating ko. Siyang nag-assist sa akin para makarating kagad sa silid. Sa sobrang laki ng hotel, kung wala siya ay baka abutin ako ng ilang oras bago mahanap ang silid na aking pupuntahan. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pinto. Sumalubong kagad sa akin ang malamig at mabangong silid. Gusto kong magtaka dahil bakit bukas ang aircon samantalang wala namang tao. Sinuri ko ng tingin ang buong silid. May malaking bed, sofa, at flat screen na TV na nakadikit sa dingding. Pero kahit anong ganda ng lugar, ay hindi pa rin noon magawang alisin ang kaba sa aking dibdib. Dahil alam ko, anytime from now, ay maaaring mawala sa akin ang bagay na pinakaiingatan ko. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang bumukas ang pinto ng banyo. At lumabas doon ang matangkad at lalaking, bagaman gwapo, ay may madilim na aura. Wala itong suot na damit. Sa bewang nito'y nakapulupot ang towel. Mukha rin tong bagong ligo. Base na rin sa basa-basa pa nitong buhok. Mariin ako napalunok na magtama ang tingin namin. Walang ginawang lamig ng aircon sa lamig ng kanyang mga mata. Maliwanag ang paligid kaya't malaya akong nakikita ang kabuuan niya. Muli tuloy dumako ang paningin ko sa nagmamalaki niyang katawan. Duda kung may suot siyang short o brief
dahil malaya akong nakikita ang malaking bagay na nakabakhat sa suot niyang towel. "You're late." Napapitlag ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang lalaki niyang boses. Sorry po." Natatakot na paumanhin ko. Nang lumapit siya sa akin ay nataranta akong umatras. Kanina, bago ko buksan ang pinto at pumasok dito sa loob ay buo na ang aking loob na gawin ang bagay na ito. Pero ngayong nakita ko na siya, ang magiging customer ko ay bigla akong natakot. At papaano bang hindi ako matatakot? He looks so dangerous. Masyado siyang malaki at hindi ko alam kung kakayanin ko ba siya. "What are you doing?" Halos magbuhol ang kilay na tanong niya. Bakas din ng pagkairita sa kanyang boses. "Alam mo bang kanina pa akong naghihintay sa'yo? Binigyan kita ng susi dahil umaasa ako na ikaw ang mauuna sa ating dalawa. Since I am your customer." Pero hindi yun nangyari. Mahina siyang pumalatak. Namasa naman sa luha ang aking mga mata. Hindi lang siya nakakatakot tignan. Nakakatakot din ang ugali niya. Para siyang tigre kapag nagsasalita. "You're not going to cry, aren't you?" Inis niyang tanong nang mapansin ang ginagawa kong pagsinghot. Nang hindi ako umimik ay muli siyang lumakad palapit sa akin. "Maghubad ka na, miss. Huwag na nating patagalin to." Magkakasunod akong napailing. Nang tuluyan siyang nakalapit sa akin ay doon na ako humagulgol ng iyak. Lumuhod ako sa harapan niya habang magkasalikop ang aking kamay. "Sorry po sir, pero ayoko po talaga itong gawin. Hindi ko po pala kaya. Parang awa niyo na po. Alis na lang po ko." Humahagulgol sa iyak na pagmamakaawa ko. Saglit naman siyang natuod sa pagkakatayo at hindi makapaniwalang tinignan ako. "What are you saying, you woman?" Gigil niyang tanong. Tila ba nagpipigil siya na magalit ng sobra. "Kung ayaw mo pala, then why are you here? Bakit ka nandito?" Muli ay tanong niya. Basa ng luha at sipon ang aking mukha nang tingalain ko siya. "Napilitan lang po ako, sir. Nakakulong pong kuya ko tapos may sakit po si tatay. Ako lang pong inaasahan nila ngayon eh. Kaya parang awa niyo na po, sir. Huwag niyo po itong sasabihin kay Tekla. Siguradong babawiin niya sa akin ng paunang bayad ninyo. Nagastos ko na po yan eh, pero promise po. Kapag nakahanap po ako ng trabaho, ako po mismo magbabalik sa inyo noon. Kahit po hulog-hulugan ko na lang sa inyo." Emosyonal at mahabang litanyang sabi ko. Pero sa halip na simpatya, ay pagtaas lang ng isang kilay ang nakuha ko sa kanya. Pagak siyang tumawa. "Sa tingin mo maniniwala pa ako sa iyo, miss? Halos lahat kayo ganyan ang sinasabi. Wala na ba kayong ibang rason?" Nanlumo ako sa narinig, pero hindi ako sumuko. Kailangan kong patunayan na totoo ang sinasabi ko. Kahit samahan po ninyo ako ngayon sa aming bahay at sa city jail kung saan po nakakulong si kuya." Pangungumbinsi ko. Matagal niya akong tinitigan bago ko narinig ang malalim niyang paghinga. "Fine." Umalis siya sa harap ko at tila haring naupo sa gilid ng kama. "Tumayo ka na dyan. Papalagpasin kita ngayon. Hindi ko na rin kukunin pa ang paunang bayad na ibinigay ko kay Tekla. But remember this. Wag na wag kong malalamang bumalik ka sa ganitong trabaho dahil babalikan kita." Mahina ngunit may diing wika niya. Hindi ko na naman tuloy maiwasang kilabutan. Pero kahit ganun ay nakahinga pa rin ako ng maayos. "Salamat po, sir." Sambit ko bago tumayo. Magpapaalam na sana ako nang muli siyang magsalita. "Dalhin mo na rin to. Binibigay ko na sa'yo. Just make sure na hindi mo na uli papasukin ng ganitong trabaho. Dahil kung hindi, babalikan kita at sisingiling kita ng mahal. Naiintindihan mo ba?" Maotoridad niyang tanong bago inebot sa akin ng sobre. Nag-aalinlangan man ay tinanggap ko pa rin yon. Hindi ko man buksan pero alam kong pera ang laman ng sobreng hawak ko. "Pangako po, sir. Maraming salamat po." Makailang beses akong yumukod sa harapan niya bago nagmamadaling lumabas ng silid. Mahirap na dahil baka magbago pa ang isip niya.
Saka palang bumalik sa normal ang tibok ng puso ko nang makasakay na ako ng jeep palayo sa hotel, kung saan ko nakilala ang lalaking gwapo pero may nakakatakot na aura. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na basta niya na lang akong pinaalis nang wala man lang nangyari sa amin. At binigyan niya pa talaga ako ng 30,000. Kung susumahin ay 50,000 nang ibinigay niya sa akin ng ganun lang kadali. Kahit nagtataka, ay ipinagkibit balikat ko na lamang. Baka sobrang yaman niya lang talaga. Pero kung sino man siya, sana pagpalain pa siya. Dahil kahit mukha siyang nakakatakot, ay may mabuti pa rin siyang puso. Hanggang sa makauwi tuloy ng bahay ay hindi na maalis sa isip ko ang mukha ng lalaking yon. At ipinapangako ko, kapag nagkita ulit kami, babawi ako sa kabutihan niya. Malaki ang naitulong sa akin ng 50,000. Nabilhan ko na ng gamot si tatay. Nakapagbayad pa ako sa lahat ng aking pinagkakautangan at napiyansahan ko na rin si kuya. Kaya nakabalik na rin to sa pagiging tricycle driver. Kumuha na rin ako ng magbabantay kay tatay para matutukan ng bunso kong kapatid ang kanyang pag-aaral. Noon kasi ay palagi tong uma-absent para may kasama si tatay sa bahay. 3 kaming magkakapatid. Ang bunso namin ay graduating na ng senior high. Kaya't nagsusumikap talaga kami ni Kuya Rudolph na makapagtrabaho para mapagtapos namin ang kolehiyo si bunso. Para kahit iyon man lang ay maipagmalaki namin. Si kuya kasi, high school lamang ang tinapos. Habang ako ay elementary lamang. Kaya hirap akong makahanap ng trabaho. 2 taon na rin ang nakakalipas nang pumanaw si nanay. Hindi iyon kinaya ni tatay. Kaya inatake sa puso. Sinabayan pa ng pagka-stroke. Noong mga panahong yun ay sobrang laki ng dagok sa amin. Sobrang hirap. Pero tama sila. Kapag nagtulong-tulong ay gumiginhawa din. Malalim akong napabuntong hininga nang maalala ko ang mga nangyari nitong mga nagdaang araw. Kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng magarbong bahay. Sa pagkakaalam ko ay dito daw nakatira ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay namin. At dito na rin ako magtatrabaho bilang isang kasambahay. Hindi nila kailangan ng high school graduate dahil maglilinis lang naman daw ng kabahayan. Kaya nang malaman ko yun ay kaagad akong nagtungo dito para mag-apply. Swerte lang at natanggap agad ako. Sa malawak na bakuran ay sinalubong ako ng matandang mayordoma. Sa maaliwalas at nakangiti nitong mukha ay mahahalata agad na mabait to. Nagpakilala siya bilang si Manang Delia. Ayusin mo muna ang mga gamit mo sa cabinet, Isay, at mamaya tatawagin kita para maipakilala kay senyorito. Ani Manang nang maihatid niya ako dito sa maid's room. Hindi ko kilala ang sinasabi niyang senyorito, pero ayon sa kanya ay mabait naman daw ito. Yun nga lang strikto lang. Kaya kapag nasa bahay to ay bawal magkwentuhan ng mga kasambahay. 3 lang kaming katulong dito. Si Manang ang cook, yung isa'y labandera at ako naman ang all-around sa paglilinis. Meron ding isang security guard. O sige po Manang, salamat po. Nang makaalis ang matanday, kaagad ko nang isinalansa ng mga gamit ko sa cabinet. Tinext ko na rin si kuya para ipaalam na ligtas akong nakarating dito. Bandang 5:00 ng hapon nang dumating si Manang at tawagin ako. Dumating na si Senyorito Isay, alika't gusto ka na raw niyang makita. Saad ni Manang, as usual nakangiti na naman. At sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan. Wala tuloy sa sariling nahaplos ko ang dibdib ko. Sige po Manang. Sambit ko na lamang at sumunod sa kanya papunta sa salas. May 2 palapag lang ang bahay. Sa unang palapag matatagpuan ang maid's quarter. Sa 2nd floor naman ay ang silid ni Senyorito at ang 3 pang guest room. Malapit na kami sa salas nang magpaalam ako kay Manang para umihi. Siya naman ay dumiretso sa kusina para ipagtimpla ng kape si Senyorito. Pagkatapos kong umihi ay kaagad na rin akong bumalik sa salas. At sa aking pagmamadali ay hindi ko napansin ang pagsulpot ng malaking tao. At dahil sa sahig ako nakatingin habang naglalakad, kaya't hindi ko nakita ang paglapit niya. Dahilan para mauntog ako sa matigas niyang dibdib. Rinig ko naman ang mahina niyang pagmumura, pero hindi yun ang nakaagaw ng pansin ko. Kung hindi ang basag na cellphone na ngayon ay nasa sahig.
Looks like nagsa-cellphone siya kaya't hindi niya rin napansin ang pagdating ko. Ala, naku sorry po. Natataranta kong pinulot ang cellphone nang hindi man lang tinitignan ng taong nakabunggo ko. What the? My phone! Matigas at halatang galit sa boses nito. Pero hindi ang galit na iyon ang dahilan kung bakit ako natigilan, kung hindi dahil sa pamilyar na boses. Kahit para nang aatakihin sa puso ay nagawa ko pa rin siyang harapin at iabot sa kanya ang phone. Sorry po, sir. Natigilan ako nang makilala kung sinong nasa harap ko. You again? Anong ginagawa mo rito? Malakas ang boses na tanong nito. Dahil sa gulat ay bahagya pa akong napaatras. Siya ang lalaking kinita ko sa hotel at nagbigay sa akin ng malaking pera. Pero bakit parang galit na galit siya na makita uli ako? Tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Are you looking for me? Magkakasunod na tanong nito. Dahil sa pinaghalong takot at gulat, ay hindi ko agad magawang sumagot. Ang tanging kaya ko lang gawin ay mapalunok ng mariin. Wala ka bang bibig? Muli ay tanong nito. Mabuti na lang at dumating na rin si Manang. Senyorito, siya po si Isay. Siya po yung tinutukoy kong bago nating kasambahay. Wika ni Manang na paulit-ulit ang tingin sa aming dalawa. Naramdaman siguro niya ang matinding tensyon sa pagitan namin, kaya agad akong nilapitan at hinigit. Bumadha naman ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, pero kalaunan ay muling bumalik sa dati ang ekspresyon. So, you're Isay. Mariin niya akong tinitigan. Oo po, senyorito. Kinagagala ko po kayong makilala. Tugon ko sabay lahad ng kamay. Pero sa halip na tanggapin ang aking kamay ay pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Nahihiya tuloy na itinago ko ang aking kamay sa aking likod. Wala na rin naman tong sinabi. Basta na lamang kaming tinalikuran. Ayos ka lang ba, Iya? Maya-maya'y tanong ni Manang. Saka pa lang ako nakabawi sa kaba at pagkagulat. Pilit ko siyang hinarap at nginitian. Opo, Manang. Pasensya ka na kay senyorito ha. Mukha lang yun nakakatakot at palaging galit pero mabait naman. Ani Manang. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo o sinasabi niya lang yun para pakalmahin ako. Mabuti pa tulungan mo na lang ako sa kusina. Magluluto ako ng hapunan natin. Muli ay sambit niya bago ko hinigit. Hindi na rin ako tumanggi pa dahil kailangan ko ring aliwin ang aking sarili. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang lalaking yun palang magiging amo ko. Ako ang inutusan ni Manang na magdala ng mga pagkain sa lamesa. Mabuti na lang at busy sa cellphone sa senyorito, kaya't hindi ako masyadong nailang. Ni hindi ko nga alam kung alam ba niya na ako ang nagdala ng mga pagkain sa kanya. Nang maihain ko lahat sa lamesa, ay bumalik na rin agad ako sa kusina. Pero bago yun ay nakita ko pa kung papaanong malungkot na tinitigan ni senyorito ang mga pagkain. Mga ilang minuto lang ang lumipas nang si Manang naman ang pumasok dito sa kusina. Malungkot ang hilat siya ng mukha nito. Hindi na naman kumain ng marami si senyorito. Parang tumikim lang siya. Matamlay ang kanyang boses. Baka po wala lang pong gana. Pampalubag loob ko. Pero tinignan lang ako ni Manang bago huminga ng malalim. Si Ate Lara na labandera ay mahina akong kinurot sa braso. Sige na, Isay. Kunin mo na yung mga pinagkainan ni senyorito para makakain na rin tayo. Utos nito na kaagad kong sinunod. Nang makalapit sa lamesa ay tumambad sa akin ang platong ginamit ni senyorito. May laman pa yung mga pagkain, parang hindi talaga nagalaw. Habang naglilinis ay napaisip tuloy ako kung may problema ba siya. At iyong sinabi ni Manang kanina. Ibig sabihin ba ay madalas na hindi kumakain ng maayos ang lalaking yun? Pero bakit naman? Hanggang sa matapos kaming kumain at makapasok sa aming quarter, ay laman ng isip ko si Senyorito Sandro. Bandang 10:00 nang makaramdam ako ng uhaw. Tumayo ako para kumuha sa kusina. Marahan pang ginagawa kong paglalakad. Tahimik na kasi ang buong paligid. Madilim na rin ang salas. Ang tanging nagbibigay liwanag lang sa paligid ay ang ilaw na galing sa bakuran. Nasa pintuan na ako ng kusina nang matigilan sa nakita. Si Sandro, nakaupo.
May hawak na bote ng alak habang malayo ang tingin. Dahil maliwanag dito sa kusina, kaya malaya akong nakikita ang malamlam niyang mga mata. Muli siyang sumimsim sa bote ng alak bago yun pabagsak na pinatong sa lamesa. Mukha siyang wasted. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala. Parang gusto ko siyang lapitan at aluin, pero pinigilan ko ang aking sarili. Wala ako sa lugar para gawin yon. At isa pa, galit pa siya sa akin dahil nabasag ko ang phone niya. Kaya sa halip na lapitan ay nagpasya na lang akong bumalik sa silid. Yung uhaw ko, nawala na rin. Napalitan ng pag-aalala sa lalaking malaki ang naitulong sa akin. Kinabukasan, tulala ako habang naglalampaso ng sahig. Hindi rin ako nakatulog ng maayos kakaisip kay Sandro. Hoy, tulala ka dyan! Ani Ate Lara na bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. May iniisip lang, tugon ko. Hinigit niya naman ako papunta sa hagdan at pinaupuron. Yun bang pagsusungit ni senyorito sa'yo kahapon ang iniisip mo? Tanong nito. Tuloy matagal ko siyang tinitigan. Nakita pala niya yung nangyari kahapon. Pero bakit hindi man lang niya kami nilapitan? Tuloy muntikan pa akong umiyak kahapon sa takot. Kung hindi lang dumating si Manang. Tila naman nabasa niyang iniisip ko kaya muli siyang nagsalita. Pasensya na. Hindi ko kayo nilapitan. Baka kasi ako naman ang sungitan ng amo natin. Wika nito't naka-peace sign pa. Lihim ko siyang inirapan. Pero mukhang tsismosang babaeng to. At wala naman sigurong masama kung magtatanong ako tungkol sa amo namin. Ang sabi sa akin ni Manang ay matagal na raw silang katulong dito. Kaya sigurado naman ay marami na itong alam. Sadya bang masungit talaga yon? Kunwari ay nagbibirong tanong ko. Naku hindi, mabait talaga yun noon pa, palangiti pa nga Kung nakilala mo lang siya noon, naku baka ma-inlove ka. Pasimula nito. Umayos pa nga ng upo na tila ba nakaka-excite ang sunod niyang sasabihin. Pero nagbago ang lahat ng mamatay sa aksidente si Ma'am Mitch, yung asawa niya. Namilog sa gulat ang mata ko. May asawa na si senyorito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sa tingin ko kasi ay bata pa si Sandro. Parang nasa 28 lang yata yung edad nun. Oo, wala pa nga silang 1 taon na kasal Pero iyon nga, na-aksidente si Madam. Doon na nagsimulang magbago si senyorito. Madali nang uminit ang ulo niya tapos iyon nga, hindi mo na siya makikitang ngumiti. Lumumbay ang mukha ni Ate Lara dahil tila apektado siya sa sariling kwento. Kung sa bagay, kahit ako naman hindi ko maiwasang malungkot. Kaya naman pala, ngayon iintindihan ko na si Sandro. Mabuti talaga siyang tao, natabunan lang ng lungkot ang kanyang puso. Ilang taon na bang patay yung asawa niya? Naiintrigang tanong ko. 2 taon mahigit na rin. Matagal na no, pero mukhang hindi pa rin nakaka-move on si senyorito. Ganun niya siguro kamahal si Madam. Tugon nito. Matagal na nga. Kung ganun, ang kailangan ni Sandro ay bagong babae na magbabalik ng ngiti sa mga labi niya at muling magbibigay kulay sa kanyang buhay. Ewan ko ba, pero tila may bumubulong sa akin na ako dapat ang babaeng yon. Hiling nga namin ni Manang na sana makahanap na siya ng bagong babaeng mamahalin Nang sa ganun, muling bumalik ang sigla sa buhay niya. Tsaka, mabait si Madam Mitch. Sigurading yun din ang gusto niyang mangyari para kay senyorito. Malungkot nitong pahayag. Huwag mong mababanggit kay Manang ang mga sinabi ko O sige na, balik tayo sa trabaho. Wika nito bago ko iniwang nag-iisip dito sa hagdan. Bago ko bumalik sa ginagawa ay isang pagpapasyang nabuo sa utak ko. Ang plano kong pakikipagkaibigan kay Sandro ay sinimulan ko nang gawin. Kahit madalas na nagsusungit at salubong ang kilay niya sa akin hindi ko yun ininda. Palagi ko pa rin siyang iningitian at madalas sa binabati kapag nakikita. Tulad ngayon, ako muli ang naatasang magdala ng merienda niya rito sa veranda. And as usual, nakaharap na naman siya sa laptop. Seryoso ang mukha at para bang kapag nawaglit ang tingin niya ron, ay may aagaw ng kanyang laptop. Magandang hapon po, senyorito.
Mag-coffee po muna kayo. Nakangiting sambit ko pagkatapos kong ilapag ang kape sa ibabaw ng table. Simpleng tango lang ang ginawa niya, ni hindi ako sinulipan man lang. Pero hindi ako natinag. Nanatili akong nakatayo sa gilid niya. What? Masungit niyang tanong nang mapansin na hindi pa ako umaalis. This time ay nilingon niya na rin ako. Nakakunot nga lang ang noo. Magaan ko siyang initian bago itinuro ang kape. Inumin niyo na po ang kape niyo, senyorito. Baka po kasi lumamig ang kape. Mas masarap po siyang inumin kapag mainit. Ako po kasi, kapag umiinom ng kape, gusto ko yung sobrang init. Nare-relax po kasi ako eh. At saglit na nawawala ang stress ko. Tugon ko. Mas lalo lamang lumubog sa pagkakakunot ang kanyang noo. Tila ba may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Hindi mo ako kailangang utusan, Isay. Iinumin ko yan kung kailan ko gusto. Makakaalis ka na. Anya, mariin ang titig sa akin pero hindi ako nagpatinag. Nakakaalis din po ng kasungitan ng pagkakape. Nakangiti pa rin ako. Kahit ang totoo'y kinakabahan na ako. Baka kasi bigla niya na lang akong tanggalin sa trabaho. Mukhang galit na siya. Pero bahala na. Kung hindi ko makukuhang atensyon niya sa pagiging mabait at magalang ko, baka sa pagiging pakialamera ko makuha kong atensyon niya. So you're saying na masungit ako? At ano naman sa'yo ngayon yun, Isay? Pinagsalikop niya mga kamay bago sumandal sa inuupuan. Ay hindi po. Bakit? Masungit po ba kayo? Naku, hindi po kayo masungit. Hindi lang po kayo marunong ngumiti. At sinisigurado ko po sa inyo, kapag natikman ninyo ang aking kape, mapapangiti po kayo. Tingin ko po kasi, bagay sa inyong nakangiti. Lalo po kayong gagwapo at batang tignan. O sige po, may gagawin pa po ako eh. Enjoy your coffee po. Mabilis akong yumukod sa harap niya bago nagmamadaling umalis. Alam kong may sasabihin pa siya. Halata rin ang pag-usok ng kanyang ilong. Kaya bago pa niya ako mabulyawan, ay inunahan ko na siya ng layas. Alam ko kasing nasipa ko ang ego niya. Pero maganda na yon. Baka sakaling ngumiti na siya dahil sa sinabi ko. May isang bagay lang akong ikinakatakot. Yun ay ang baka tanggalin niya ako sa trabaho. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nagpupunas ng bintana. 2 araw na kasing nakakalipas pero hindi pa rin ako pinatatawag ni Senyorito Sandro sa kanyang opisina. Ibig sabihin lang nun ay hindi big deal sa kanya ang sinabi ko. Mabuti naman, pero sana naapektuhan siya kahit konti. Para naman maisipan niyang ngumiti naman kahit konti. Patapos na ako sa aking ginagawa nang dumating si Manang. Iha, pagkatapos mo riyan ay ang silid naman ni Senyoritong linisin mo ha? Utos niya. O sige po Manang, patapos na rin po ako dito. Nakangiti kong tugon. Ito kasi ang unang beses na makakapasok ako sa silid ni Senyorito. Dati kasi ay si Manang talagang naglilinis. Hindi daw kasi bastang nagpapapasok ng bagong kasambahay ang lalaki sa silid nito. At dahil malapit na rin akong mag-1 buwan dito kaya siguro ako na ngayon na maglilinis doon. Basta, yung habilin ko iha ha. Bawal mangialam na mga gamit doon. Maglilinis lamang at pagkatapos ay lalabas ka na rin. Habilin nito. Magkakasunod naman akong tumango. Sa ugali ni Senyorito, alam na alam ko na mga ayaw niya. Minadali ko ng ginagawa ko pagkatapos ay nagtungo na rin ako sa silid ng binata. Namangha pa ako nang makita kung gaano kalaki at kalinis ang silid. Mukhang hindi naman kailangang linisin. Wala kasi ako makitang kalat. Pero kahit ganun ay, nagpasya pa rin akong maglinis. Inuna ko ang malaking CR na malinis din naman. Kaya hindi rin ako masyadong nagtagal doon. Pagkatapos, isinunod ko na ang kanyang silid. Habang naglilinis, naagaw ng picture frames ibabaw ng bedside table ang aking atensyon. Itinigil ko ang ginagawa at tinignan ang nakasarang pinto bago nilapitan ang picture frame. Nakapaloob doon ang larawan ng senyorito na maaliwalas ang mukha habang nakaakbay sa magandang babae. Pareho silang nakangiti at ang mga matay puno ng buhay. Kahit hindi ako magtanong, ay may kutob na ako na si Ma'am Mitch ang babaeng kasama niya sa larawan. Kaya pala ganun na lang niya kamahal ang babae. Mukha itong isang anghel.
At base na rin sa kwento ni Ate Lara, ay napakabait din ito. Nakakalungkot lamang isipin na nawala ito ng maaga. Dahil sa naagaw nito ang aking buong atensyon ay hindi ko namalayan ang pagbukas ng pinto at pagpasok ng binata. "What are you doing?" Tila kulog ang galit na boses na yon na kumulob sa 4 na sulok ng silid. Dahil naman sa gulat at pagkataranta ay nabitawan ko ang hawak ko, dahilan para lumikha ng ingay. "Senyorito!" Bahagi akong napaatras ng sumalubong sa akin ng madilim niyang aura. "Look what you've done!" Gigil niyang tanong bago tinawid ang pagitan namin at dinampot ang nabasag na picture. Malungkot niyang tinignan ng picture at nang ibalik niya sa akin ang tingin ay halos manlamig ako sa nagbabantang panganib na nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko po sinasadya, senyorito." Naputol ang sasabihin ko nang haklitin niya ako sa braso at higitin palapit sa pinto. "Get out!" Halos ipagtulakan niya ako palabas ng silid. "Sorry po, senyorito." Mangiyak-ngiyak na ako dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin, pero tila wala siyang pakialam. Binuksan niyang pinto at itinulak akong palabas. Sa lakas ng tulak niya ay napaupo pa ako sa sahig. At hindi pa man ako nakakabangon ay malakas niya nang ibinalibag pasarang pinto. Nag-aalala naman akong nilapitan ni Ate Lara. Inalalayan niya akong makatayo. "Isay, ayos ka lang?" Tanong niya nang maitayo ako. Ayos lang po, ate. Salamat po." Tugon ko bago muling binalingan ng tingin ang nakasaradong pinto. Sobra ang galit ni senyorito. Sigurado ngayon ay hindi na niya mapapalagpas ang ginawa ko. At maiintindihan ko kung palalayasin niya ako. Mali ang ginawa ko. Pinakailaman ko ang gamit niya at nabasag ko pa. "Ano ba kasing ginawa mo at galit na galit si senyorito? Tsaka bakit nasa loob ka ng kanyang silid?" Magkakasunod niyang tanong. "Pinaglinis po ako ni Manang." Matamlay kong tugon. Tila naman napansin niya ang katamlayan ko kaya't hinigit niya na ako pabalik sa kusina. Kinagabihan ay nabanggit ko kay Manang ang nangyari. Sinermonan niya ako tulad ng inaasahan ko. Pero pinakalma niya rin ako pagkatapos. Sinabi niyang wala pang nababanggit si senyorito sa kanya. Kaya't wag akong mag-alala dahil ibig sabihin ay hindi raw ako matatanggal sa trabaho. Pero kahit ganun ay hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ko. Galit sa akin si Sandro at isa lang ang ibig sabihin noon. Mas lalo akong mahihirapan na kunin ang loob niya. Pero hindi pa rin ako dapat panghinaan ng loob. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil sa perang ibinigay niya, naging magaan ang buhay namin kaya hindi ko dapat siyang sukuan. Tama, hindi ko siya dapat sukuan. Wala sa sariling sambit ko na hindi ko namalayang naisatinig ko pala. Agad kong naitakip ang kamay sa aking bibig bago binalingan ng tingin si Manang at Ate Lara. Mabuti na lamang at mahimbing ang tulog nila. Hating gabi na rin kasi, kaya talagang tahimik na ang paligid. Nang makaramdam ng uhaw ay marahan akong bumangon para kumuha ng maiinom sa kusina. Sa sobrang pag-alala kanina, nakalimutan ko nang magdala ng tubig dito sa silid. Madilim at tahimik na ang buong kabahayan nang makarating ako ng salas. Agad ko ring tinungo ang kusina at uminom. Nang matapos ay akma na akong babalik sa silid nang mapatingin ako sa nakabukas na pintuan ng kusina. Papunta yun sa round swimming pool ng mansyon. Dala ng kuryosidad ay tinungo ko yun. May kadiliman din ng paligid at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang bilog na buwan. Dumako ang tingin ko sa pool area. Sa gilid nun ay nakaupo si senyorito. Nakalublob ang 2 paa nito sa tubig. Habang malayo ang tingin. Sa tabi nito ay may ilang bote ng alak. Yung isa, hawak pa ng kamay niya. Nag-iinom na naman siya? Gabing-gabi na. Hindi ko man gustuhin pero inaatake na naman ako ng pag-aalala. Kahit wala siyang sabihin, kahit palagi siyang masungit ay hindi maitatago ng kanyang mga mata ang kalungkutan niya. Hanggang kailan ka ba ganyan, Sandro? Nagdadalawang isip man ay namalayan ko na lang ang aking sarili na humahakbang palapit sa kanya. Naramdaman niya yata ang presensya ko, kaya't napalingon siya sa gawi ko. Kita ko ang bahagya niyang pagkagulat, pero saglit lang dahil kaagad din niyang binawi ang tingin.
What are you doing here? Oras na ng pagtulog Anya sa maaligasgas na boses. Muli siyang uminom sa hawak na bote. Tama po kayo. Oras na ng pagtulog. Kaya bakit pa po kayo nandito at nagiinom? Lakas loob kong tanong. Alam kong magagalit at sisigawan niya na naman ako. Pero this time ay hindi na ako magpapatinag sa kanya. Matalim niya akong tinitigan. Nasa mata niya pa rin ang amusement. Siguro nagtataka na siya kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob para sagutin siya ng pabalang. Ipapaalala ko lang sa iyo, babae. Kasambahay ka lang rito. Meaning, maglinis at tumulong lang sa gawaing bahay ang trabaho mo. Hindi kasama sa trabaho mo panghimasukan at pakialaman ng buhay ko. Bakas ang gigil sa boses niya. Pero hindi ako nagpatinag. Matapang kong sinalubong ang mga titig niya. Hindi naman siguro niya ako sasaktan at babatuhin ng hawak niyang bote. Ay, bahala na nga. Lumunok ako bago tumugon. Alam ko po yun, senyorito. Hindi po ba kayo nagsasawa sa ganyang gawain? Buhay nga kayo pero ang mga mata po ninyo, walang kabuhay-buhay. Ni hindi kayo marunong ngumiti at palaging nagsusungit. Wala pa po kayong 50 pero mukha na kayong matanda. Tapos tuwing gabi, inuubos ninyo ang oras sa pag-iinom sa halip na matulog at magpahinga. Sa tingin niyo po ba matutuwa si Ma'am Mitch sa ginagawa ninyo? Hindi ko na nagawang ituloy ang sasabihin ko nang parang kidlat sa bilis siyang tumayo at pumunta sa harapan ko. Pagkuway hinaklit ang aking braso. Mahina akong napasinghap sa gulat at bahagyang pagsakit ng aking braso na kanyang hawak. Ang mga mata niya'y nakatingin sa akin ay nagliliyab sa galit. How dare you to mention her name? Sino ka ba? At ano bang pakialam mo sa mga ginagawa ko? Do you really think na hindi ko napapansin ang mga ginagawa mo nito mga nagdaang araw? Kahit nakaramdam na ako ng takot ay pilit ko pa rin siyang tinitigan. Ipapaalala ko lang din po sa inyo, senyorito. Minsan niyo na po akong tinulungan. Kaya gusto ko rin po kayong tulungan. Kaya opo, pakikialaman ko na po ang buhay ninyo. Matatagang boses na tugon ko. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Naramdaman ko rin ang pagluwag ng kapit niya sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na. Anya, akmang tatalikuran niya na ako nang pigilan ko siya sa braso. Pero gusto ko po kayong tulungan. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Ramdam kong natigilan siya. Matagal din siyang natahimik pero kalaunan ay muli akong hinarap. But this time, hindi na galit ang nakikita ko sa mga mata niya. Oo nga't nagliliyab pa rin yun pero alam kong sa ibang dahilan na. Fine. You wanna help me? Pilyong tanong niya. Humakbang siya palapit sa akin. Pagkuway nanunuring tinignan ako. Gusto kong kilabutan sa klase ng tingin niya. Meron ding naglalarong ngisi sa labi niya. Then, help me. I want you to help me, Isay. Halos pabulong na wika niya bago pinaglandas ang daliri sa aking kamay. Pataas sa aking balikat. Para naman napapasong lumayo ako. Senyorito, namimilog sa kaba ang aking mga mata. What? Maang-maangan niyang tanong. Diba, gusto mong tulungan ako? Ito ang gusto kong tulong, Isay. I want you in bed. Kailangan ka ng katawang ko. Dagdag niya. Hindi makaimik na magkakasunod akong napalunok. Hindi mo kaya, diba? Matulog ka na. Tila nang aasar na sambit niya bago ko tinalikuran. Nang makahuma sa pagkagulat ay muli ko siyang tinawag. Kaya ko, senyorito! Kulang na lang ay marinig sa buong mansyon ang boses ko dahil sa sobrang lakas. Muli na naman siyang natigilan bago ko hinarap. Nangahamon na tinignan niya ako. Really? Then do it. Kiss me. Utos niya. At dahil napasubo na rin ako. Kaya kahit hindi ko alam kung papaano humalik ay lakas loob ko siyang nilapitan. Kinakailangan ko pang tumingkayad para maabot ang malambot niyang mga labi. Ilang segundo rin siguro kong nakatayo habang magkalapat ang labi namin nang maramdaman ko ang paggalaw niya. Nanlaki ang mata ko nang hapitin niya ako sa bewang
Ang isang kamay niya ay humawak sa bato ko dahilan para dumiin ang labi ko sa kanya. Hindi pa ako nakakahuma sa kanyang ginawa nang sunod ko namang maramdaman ang paggalaw ng labi niya. Pinipilit niyang ipasok ang dila sa bibig ko na siyang pinahintulutan ko naman. Nang sipsipin niya ang lower lip ko ay bahagya akong napaungol. Naging dahilan yon para mas lalong lumalim ang kanyang halik. Halik na agresibo at tila nagmamadali. Pero bakit nasasarapan pa rin ako? Habol ko ang aking hininga ng sawa kasi pakawalan niya ang labi ko. Ang akala ko'y tapos na siya kaya gano'n na lang ang pag-irit ko nang basta niya na lang akong buhatin at dalhin sa loob ng bahay. Nang tingalain ko siya'y sumalubong sa akin ng madilim niyang mukha habang nagliliyab naman sa init ang mga mata. Gusto ko mang kilabutan at umatras ay alam kong hindi na maaari. Sana lang, bukas ay may magbago na sa kanya. Sandro's point of view. Hindi ko magawang alisin ang tingin sa hubad na katawan ni Isay. At kahit pigilan ko ang aking sarili ay alam kong hindi ko na rin magagawa pa. Unang kita ko pa lang sa kanya sa hotel ay merong parte na sa aking katauhan ng kanyang binuhay. And no one knows kung ilang beses kong pinigilan ang sarili ko. At ngayon tuluyan niya nang inubos ang pasensya ko. Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay pinakikialaman ng buhay ko. Alam yun ng mga taong nakapaligid sa akin. At itong babaeng to lamang ang may lakas ng loob na panghimasukan ng buhay ko. Kaya bilang parusa sa kanyang kakulitan, ay walang ingat ko siyang hinalikan at dinala dito sa silid. Senyorito, bumalik ako sa wisyo nang marinig ang boses niya. Nakatiimbagang natinignan ko siya. What? Don't tell me umaatras ka na. Nanunuri kong tanong. Magkakasunod naman siyang umiling. Hindi po. Nakakalokong inisihan ko siya. Dapat lang Isay, dahil wala na rin akong balak na pagbigyan ka pang umatras. Saad ko bago siya pinatungan. Muli ko siyang siniil ng halikat. Sinimulan ng gawin ang bagay na noon ko pa dapat sa hotel ginawa. Tulad ng inaasahan ay ako ang nakauna sa kanya. At kahit alam kong masasaktan siya, ay walang ingat ko pa rin siyang inangkin. Gusto niya akong tulungan? Pwes, damhin niya ang sakit na nararamdaman ko. Isay's point of view. Kahit masakit ang buong katawan at paika-ikang maglakad ay nagawa ko pa rin makabalik sa aming silid bago sumikat ang araw. Maingat akong humiga dahil sobrang bigat ng aking pakiramdam. Feeling ko ay binugbog ako ng 10 tao. Siguradong lalagnatin ako nito. At iyon nga ang nangyari sa akin. Kinabukasan ay inapoy ako ng lagnat. Hindi rin ako makakilos. Pakiramdam ko'y namamaga ang buong katawan. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Manang at ni Ate Lara. Balak pa nila akong dalhin sa ospital kung hindi ko lang pinigilan. Okay naman kasi ako. Mabigat lang talaga yung pakiramdam ko. Kasalanan kasi ito ng malaking kargada ni Senyorito eh. Nakakainis pa dahil ang damuhong yon, hindi man lang nag-ingat ng inangkin ako. Sa pangatlong araw ng aking pagpapahinga, ay medyo gumaan na ang aking pakiramdam. Wala na rin akong lagnat. At ang pagkababae ko na lang ang nananakit. Pero kaya ko na. Nakakatayo na nga ako eh. Baka mamaya maglinis na rin ako. 3 araw din akong nakahiga lamang. Siguradong maalikabok na ang buong kabahayan. Sigurado ka bang maayos ang pakiramdam mo? Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong tinanong ni Ate Lara. Okay na nga po. Mas manghihina pa ako kung lagi akong nakahiga. Tugon ko bago kinuha ang walis at dustpan. Sa bagay, ako din ganyan. Nakakapanghina talaga kapag walang ginagawa. O siya, maglinis ka na. At ako'y maglalaban na rin. Huwag kang mag-alala dahil nung may lagnat ka, ako ang pansamantalang naglinis-linis para hindi masyadong marumi ang bahay. Ani Ate Lara na ikinangiti ko. Thank you ate, the best ka talaga. Mabilis ko siyang niyakap bago nag-umpisa sa aking trabaho. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang tawagin ako ni Manang sa kusina. Manang, bakit po? Tanong ko nang datnan ko siya sa kusina na naglalagay ng pagkain sa baunan. Iha, alika rito. Tulungan mo ko dito nang mapadali na itong ginagawa ko. Nakangiting tugon niya. Kaagad ko naman siyang nilapitan. Ako nang naglagay ng pork caldereta sa isang baunan. Dalhin mo raw ito sa opisina ni Senyorito Isay. Ang batang iyon, simula nang pumanaw si Mitch ngayon na lamang uli naisipang magpahatid ng pagkain sa kanyang opisina.
Saglit akong natigilan sa sinabi ni Manang, pero kalaunan ay napangiti na rin. Huwag po kayong magtataka kung sa sunod ay makikita niyo na ulit siyang nakangiti. Sambit ko. Naku, sana nga iha. Matanda na rin naman ako. Bago man lang ako umalis sa trabahong to, sana man lang ay mahanap niya ng babaeng sunod niyang mamahalin at makakasama habang buhay. Wika ni Manang. Gusto ko manghilingin na sana ako na lang ang babaeng yon, pero hindi naman maaari. Dahil hanggang bed warmer lang naman ang tingin sa akin ni Senyorito. Ni hindi ko nga alam kung mauulit pa ba yung nangyari sa amin. Pero kung akong tatanungin, buong buo kong uling ibibigay ang katawan ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung isipin man niya na napakadali kong makuha. As long as magagawa niyang kalimutan si Madam Mitch habang ginagawa namin ang bagay na yun ay ayos lang sa akin. Inihatid ako ng driver ni Senyorito sa kumpanya nito. Pagkatapos ay kaagad din tong umalis para bumalik sa mansyon. Malakas naman ang kabog na tinungo kong palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Senyorito. Hindi na rin naman ako maliligaw dahil sinundo ako ng isa sa mga tauhan niya. 3 katok ang ginawa ko sa nakasarang pinto ng opisina. Bago yun binuksan at diretsyong pumasok sa loob. Kaagad sumalubong sa akin ang lamig ng aircon at bango ng paligid. Senyorito? Tawag pansin ko sa binatang seryosong nakaharap sa laptop. Nang marinig ako ay kaagad na bumaling sa akin ang kanyang tingin. Kita ko pang saglit niyang pagkagulat at pagkatitig sa akin bago tumikhim. Mabuti naman dumating ka na. Gutom na ako eh. Anya bago tumayo. Inutusan niya akong dalhin sa table ang dala ko. Pagkuway umalis siya saglit, pagbalik niya ay may dala na siyang 2 plato, kutsara at tinidor. May nakahanda na ring tubig sa lamesa. Mukhang may kasalo siyang kumain. Babae kaya? Gusto kong mainis sa isiping yon. Pasensya na po't natagalan. Medyo traffic po sa daan. Walang ganang tugon ko na hindi siya sinusulyapan. It's okay. Anyway, kamusta ka na? Masakit pa rin ba? Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang tanong niya. Ang pisngi ko'y otomatikong nag-init. Ayos na po. Natatarantang tugon ko. Gusto ko sanang umalis dahil bigla akong nilamon ng hiya nang maalalang nangyari sa amin. Pero muli siyang nagsalita dahilan para lalo akong mataranta. Kung ganun, pwede na uli? Tanong niya na ikinabilog ng mata ko. Ano po? Kinakabahan ko siyang tinignan. Huwag niyang sabihin na iisa na naman siya. Huwag naman, baka hindi ko siya matanggihan. Biro lang. Anya bago tumawa. Kumain na tayo. Baka atakihin ka na dyan sa puso eh. Come on, sit and eat. Isinenyas pa niya sa akin ang upuan. Naguguluhan man ay naupo na rin ako. Hindi po ba darating yung kasabay ninyong kumain? Tanong ko na lamang para alisin ang nerbiyos na nararamdaman. Dumating na, and it's you. Sige na, kumain ka na. Mamaya, may pupuntahan tayo. Pinal na utos niya bago nagsimulang kumain. Gustuhin ko man na magtanong ay pinigilan ko na lang ang sarili ko. Dahil pabor din naman sa akin to. Dahil ito naman talaga ang gusto ko. Ang magkalapit kami. Sa ganitong paraan ay matutulungan ko siyang makalimutan ang asawa niya. Kahit pahilingin niyang maging bed warmer ako ay buong puso kong tutuparin ang kanyang hiling. Kahit alam kong sa huli ay matatalo ako, ayos lang. At least alam kong natulungan ko siya. Pagkatapos naming kumain ay siya nang naglinis ng lamesa. At ako naman ang naghugas ng mga pinagkainan. Saan po pala tayo pupunta mamaya, senyorito? Tanong ko. Tapos na ako maghugas. Nakaupo na lamang ako at inaaliw ang sarili sa pagtingin sa paligid. Siya naman ay bumalik na sa ginagawa. Malalaman mo mamaya. Kung inaantok ka, may kwarto ako dyan. Yung asul na pinto. Diyan ako madalas natutulog kapag tinatamad akong umuwi sa bahay. Patag ang boses na tugon niya habang busy pa rin sa ginagawa. Wala akong balak matulog pero dakong 2:00 ay nakaramdam ako ng antok. Kaya kahit nahihiyay tinungo ko pa rin ang silid na tinutukoy niya. Pagkahiga ko pa lang sa malambot na kama, ay kaagad na akong hinila ng antok. Mag-aalas 5 na nang magising ako. Nakasandal na sa kinauupuan si senyorito habang nagiinat-inat ng kamay. Tila tapos na siya sa ginagawa.
Nang maramdaman niya ang presensya ko ay kusang dumako ang tingin niya sa akin. "Did you sleep well?" Magaan ang boses na tanong niya. Pinigilan kong mapangiti. Kaya naman pala niyang magsalita nang hindi nagsusungit sa akin. Bakit hindi niya magawa nung una pa lang? "Opo, senyorito. Pasensya na po at hindi ko na po napigilan ng antok." Bahagya lang siyang tumango bago tumayo. Lumapit siya sa akin at iniabot ang hawak niyang paper bag. "Wear this. Ikaw ang magiging assistant ko ngayong gabi." Anya, seryoso pa rin ang mukha. Nang tignan ko naman ang laman ng paper bag, ay bumungad sa akin ang pulang dress. "Diyan ka na maligo sa kwarto. Huwag ka nang maglagay ng kung ano sa mukha. I'll give you 20 minutes to prepare." Yun lamang at tinalikuran niya na ako. Masyadong mabilis ang 20 minutes para sa akin, pero dahil ayokong paghintayin ng matagal si senyorito, kaya't binilisan ko na lang ang pagligo ko. Tulad ng sinabi niya, wala akong nilagay sa mukha, kahit pulbo. Nakangiti pa ako nang lumabas sa silid, pero unti-unti rin yung napawi nang makita ko si senyorito na nakatayo paharap sa glass wall. Ang gwapo niya sa suot na long sleeves polo. All black siya hanggang sa sapatos. Tuloy ay gusto kong mahiya sa itsura ko. Sigurado ba talaga siyang isasama niya ako? Hindi kaya magmukha akong alalay niya? Kung sabagay, katulong nga pala niya ako. Kinakailangan ko pang tumikhim para lang maalis ang bara sa lalamunan ko. Kung bakit naman kasi may ganitong kagwapong nilalang sa harapan ko. Ang hirap tuloy kumilos at magsalita. "Okay na po." Lakas loob kong sambit, dahilan para pumihit siya paharap sa akin. Hindi nakaligtas sa akin ang pagsuri niya ng tingin sa kabuuan ko. Alam kong bumagay sa akin ang dress. Hindi lang ako sigurado sa mukha ko. Kahit kasi lip tint at pulbo ay wala akong nailagay. "Good, let's go." Prenteng saad niya bago ako tinalikuran. Lihim akong napairap. Sabi ni, di man lang siya nagandahan sa akin. Maliwanag, maingay at puno ng mga mayayamang tao ang lugar na pinuntahan namin ni senyorito. Maraming nagagandahan at nagagwapuhan kaming nakakasalubong. Lalo lang tuloy akong nanliit. Kung bakit naman kasi hindi sinabi nitong lalaking ito na party pa lang pupuntahan namin. "Senyorito, kailangan ba talagang kasama po ako dito?" Tanong ko sa binata nang sa wakas ay umalis na yung grupo ng mga kalalakihan dito sa table namin. "Sa tingin mo, isasama ba kita rito kung hindi ko kailangan ng presensya mo?" Balik tanong niya. Kasi naman ang dami pong tao. Nakakahiya. Kakamot-kamot sa ulong sambit ko. "Bakit? Hindi ka ba tao?" Hindi ko alam kung nangaasar ba siya o ano. Tanungin ba naman ako ng ganun? Hindi na rin ako nakasagot pa dahil sa 3 tao na biglang sumulpot dito sa aming table. Ang dalawa ay mukhang may edad na at mag-asawa. Ang isa naman ay dalaga na, malagkit ang tingin kay senyorito. "Hello Ninang, Ninong. Happy wedding anniversary po." Magalang na pagbati ni senyorito. Tumayo pa ito't para mag-bless sa mag-asawa. Ako naman ay tumayo't magalang din na bumati. Pareho silang nakangiti at mukhang mababait. "I am glad you're here, iho. Akala ko hindi ka makakapunte. Palagi ka kasing busy." Wika ng ginang. "Busy po pero hindi ko pwedeng palagpasin ang mahalagang araw na ito sa inyo. Pinapabati rin po kayo sa akin nila mama at dad." Nakangiti pa ring wika ni senyorito. "Oh, your mom and dad. Talaga bang for good na sila sa Amerika?" Tanong naman ng lalaki. Iyon po ang sabi nila. But next year daw po ay baka bumisita rin sila dito sa atin. Marami pa silang pinag-usapan bago sumingit ang magandang dalaga na sa tingin ko ay anak ng mag-asawa. "Anyway, Sandro, who's that girl?" Maarteng tanong nito, dahilan para muling mapatingin sa akin ang mag-asawa, pati na rin si senyorito. Nahihiya naman akong ngumiti at akmang magpapakilala na nang bigla niya akong hapitin sa bewang. "She's Isay, my girlfriend." Lahat kami halos mapasinghap sa gulat sa sinabi niyang yon, samantalang siya'y nakangiti lang at parang proud pa. "You're what?" Hindi makapaniwalang tanong ng babae. "My girlfriend, Yasmin." Anya bago ko tinignan at kinindatan.
Kahit naman mukhang gulat pa rin ng mag-asawa ay nagawa pa rin nila kaming i-congrats bago sila umalis. Ang dalaga naman ay iniwanan muna ako ng nakamamatay na irap bago umalis. Senyorito, ano yun? Nanlalaki ang matang lumayo ako sa kanya. What? Ngingising-ngising tanong niya. Sarap jumbagan. Bakit pinakilala mo akong girlfriend mo? Kulang na lang pati butas ng ilong ko ay lumaki. Simple lang. Inilapit niyang mukha sa akin. Ang dalawang kamay ipinatong sa magkabilang balikat ko. Gusto mo akong tulungan, hindi ba? Kita mo yung mga umalis? Gusto nila akong ipakasal sa anak nila. They're my ninong and ninang. Kaya kahit pinipilit nila sila mami na pakasalin ko ang anak nila ay ginagalang ko pa rin sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay gagawin ko na ang gusto nila. Kaya ikaw? Bilang nagkusa ka na gusto kong tulungan, sagarin mo na. Besides, ngayon ka lang naman magpapanggap. Kaya galingan mo na. Sa haba ng sinabi niya, ay isa lang ang tumatak sa isip ko. At iyon ay para lang siyang nag-aalok ng isda sa palengke kung makapagsalita. Balak mo pala akong ipakilalang girlfriend. Hindi mo man lang ako pinaganda. Sa tingin mo ba maniniwala sila? Tanong ko sa kanya, kalaki pang inis na boses ko. They know na I like simple girls. Tugon niya lang bago humingi ng alak sa dumaang waiter. Pagkatapos niyang uminom, ay saktong nag-umpisa na rin ang party. Nagsalita sa stage ang mag-asawa. Wedding anniversary party pala nila ngayon. May kahabaan ng speech ng mag-asawa. Nang matapos silang magsalita ay nagpuntahan na sa gitna ang mga partners para magsayaw. Let's dance. Nilingon ko ang katabi ko nang tumayo ito't maglahad ng kamay. Napaismid ako. Napaka-gentleman. Hindi man lang nagtanong kung gusto ko ba siyang isayaw. Hanggang dito dinadala niyang pagiging amo niya. Kahit naiinis ay tinanggap ko pa rin ang kamay niya bago sumunod sa kanya papunta sa mga nagsasayaw. Pinigilan kong mapasinghap nang ilagay niya ang dalawang kamay sa bewang ko. Hinapit niya ako palapit sa kanya kaya naitukod ko ang dalawa kong kamay sa kanyang dibdib. Put your one hand on my shoulder. Utos niya na siyang sinunod ko. Nagsimula na kaming sumayaw. Tila tumigil din sa pagtibok ang puso ko. Ni hindi ako makahinga dahil sa sobrang lapit ng mukha niya sa akin. At halos matunaw na ako sa titig niya. Dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Kaya sa kanyang dibdib ko na lang ibinaling ang aking atensyon. Ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib niya. At hindi ko alam kung para saan yun. Tila ba kinakabahan siya? Pero bakit? Nang tingalain ko siya'y napansin kong nakatitig pa rin siya sa akin. At nang tila mapansin niyang nagtataka na ako sa pagtitig niya, ay unti-unti siyang ngumiti. At ngiti niya lang pala ang muling makakapagpakabog ng puso ko. Kung hindi niya lang ako hawak ay malamang na kanina pa akong natumba. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin ko na ang malaking pagbabago kay Senyorito. Hindi na siya nagsusungit at madalang ko na rin siyang makitang nagiinom. Madalas na rin akong isama sa mga pupuntahan niya. Ako rin ang palagi niyang inuutusan na magdala ng lunch sa office niya. At pagkatapos ay sabay namin yung kakainin. Nagkukwento na rin siya sa akin ng mga bagay na tungkol sa sarili niya. Sina Ate Lara ay napapansin na rin yon, kaya hindi maiwasan na tuksuhin nila ako. Tulad ngayon, nagmamap ako ng sahig nang biglang sumulpot si Ate Lara na may nangaasar na namang ngiti. Ganado si Madam. Pangaasar niya. Tigilan mo nga ako, ate. Pabiro ko siyang inirapan. Nagpa-practice na ako. Baka kasi mamaya magulat na lang kami na ikakasal na pala kayo ni Senyorito. Pinandilatan ko siya ng mata. Ate! Suway ko. Pero alam ko sa sarili ko na kinilig din ako sa sinabi niya. Hindi ko man aminin pero alam kong hindi na lang dahil sa utang na loob. Kaya ako inilalapit ang sarili ko kay Sandro. Tama na yan, Lara. Suway ni Manang nakadarating lamang. Pagkuway tinignan ako. Pero masaya ako, iha, sa mga nangyayaring pagbabago ngayon kay Senyorito. At kung ano man ang meron kayo, palagi niyong tatandaan na nakasuporta kaming palagi. Wika niya na ikinangiti ko. Nang makaalis sila, ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa. Bandang hapon nang tawagin ako ni Kuya Larry
ang security guard. Sinabi nitong may naghahanap daw sa akin kaya't dali-dali akong lumabas. Iniisip ko na si kuya pero malabo yun. Bukas ay day off ko kaya't hindi yun pupunta rito. Sa labas ng gate ay nakita kong binatang nakatayo hindi kalayuan. Napangiti ako nang makilala ito. Kaden! Kamusta? Pasigaw na tanong ko bago siya nilapitan. Abot tenga ang ngiti niya nang lumingon sa akin. Kamusta, sweetie pie? Nang aasar na tanong niya. Lol, ano ginagawa mo rito? Tanong ko sa aking kababata at kaibigan. Wala, tatanong ko lang kung tuloy ba yung day off mo bukas. Aanyayahan kita sa bahay eh. Ipakikilala ko sa iyo yung girlfriend ko. Bakas ang pagmamalaki sa boses niya. Wow, congrats ha. O sige, pupunta ako bukas. Masaya ako para sa'yo. Hindi pa man siya ikakasal pero naiiyak na ako sa tuwa. Alam ko kasi ang tinutukoy niyang nobya ay ang babaeng ilang taon niya ring niligawan. Salamat! Wika nito bago ako niyakap. Ginantihan ko naman yon habang marahang tinapik-tapik ang balikat niya. Nasa ganun kaming ayos nang makarinig kami ng malakas na busina ng sasakyan. Nang lingunin ko yun ay halos panawan ako ng kulay. Nang makita si Sandro sa loob ng kanyang sasakyan na madilim ang mukha na nakatingin sa amin. Senyorito! Bumaba siya sa sasakyan at nakapamulsang nilapitan kami. Si Kaden ay tahimik lamang na nagtataka sa gilid ko. Anong ginagawa mo rito? Oras ng trabaho nandito ka sa labas. Bukas pang day off mo. Malamig pa sa yelong wika niya. Ang tingin ay nakatuon kay Kaden na para bang lalamunin to ng buhay. Binisita lang po ako ng kaibigan ko. Hindi ba yan makakapaghintay bukas? Day off mo na rin naman bukas, di ba? Putol niya sa sinasabi ko. Pasensya na po pero masama po bang bisitahin ng kaibigan ko? Singit ni Kaden. Mas lalo tuloy tumalim ang tingin ni Sandro. Kaibigan? Sarcastic niyang tanong bago pagak na tumawa. Pumasok na sa loob, Isay. Anya bago kami tinalikuran. Nang maiwan kami ni Kaden, ay narinig kong mahina niyang pagtawa. Sigurado ka bang amo mo lang yun? Bakit parang nagseselos? Nilingon ko siya dahil sa tanong na yon at sa isiping baka tama ngang hinala namin na nagseselos si Sandro ay gusto kong kiligin. Sira, diyan ka na nga. Pasok na ako sa loob. Kita na lang tayo bukas ha. Hindi pa siya nakakaimik kay kaagad ko na siyang tinalikuran at sinundan si Sandro. Kung totoo ngang nagseselo siya, ay kailangan ko siyang suyuin. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi dapat siyang magselos. Dahil kung may gusto na siya sa akin ay mas lalo namang ako. Mahal ko na nga siya. Sa garden ko naabutan si Senyorito. Halatang hinihintay niya ako ron. Salubong pa ang kilay niya. Mukhang bad mood talaga. Senyorito, galit po ba kayo? Tanong ko agad na nakangiti. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay niya. Sino ba yun? Bakit hindi pa mahintay ang day off mo bukas? Tanong din niya. Mas lalo tuloy akong napangiti. Kaibigan ko lang po yun. Wala po kayong dapat ipagselo, Senyorito. Saad ko. What? Nagtatakang tanong niya. Si Senyorito, nagmamaang-maangan pa. Sa araw-araw naming magkasama, magkakwentuhan at kung minsan ay hinahalikan niya ako sa labi. Alam kong nahulog na rin siya sa akin. Sabi ko po, huwag na po kayong magselos. Magselos? For what? At bakit naman ako magseselos, Isay? Galit at naguguluhan niyang tanong. Sa nakikita ko sa mga mata niya mukhang naguguluhan nga siya sa sinasabi ko. Ang ngiti ko tuloy ay unti-unti nang naglaho. Nang hindi ako umimik, ay humakbang siyang palapit sa akin. Mabigat ang mga tingin niya sa akin. Tell me, Isay, bakit ako magseselos? Tanong niya. Lahat ng kilig na nararamdaman ko kanina ay kaagad na palitan ng sakit. Feeling ko ay dinurog ang puso ko. Sa halip na sagutin ay nahihiya akong tumungo. Nahihiya ako dahil akala ko parehas kami ng nararamdaman. Dahil akala ko nagugustuhan niya na rin ako. Pero hindi pala. Ako lang pala itong si tanga na nag-a-assume. Pasensya na po. Akala ko po kasi.
Sinadya kong huwag ituloy ang sasabihin dahil tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. At bago pa niya yun makita ay mabilis ko na siyang tinalikuran at pumasok na sa loob. Madaling araw pa lang ay umalis na ako sa mansyon. Ang bala kong day off ay hindi nangyari dahil kanina'y nag-iwan ako kay Mana ng resignation letter. Alam ko namang mali ang ginawa ko na basta na lang umalis pero bahala na. Ayoko nang magtagal doon at makita pa si Sandro. Lalo lamang akong mapapahiya at masasaktan. Yung tira kong sweldo ay hindi ko nabalak pang kuhanin. Magaling naman na si tatay at si kuya naman ay maganda na ang kita sa pamamasada. May ipon pa rin ako kahit papano. Gagawin ko na lamang yung pampuhunan. Pagdating ko sa bahay ay nagulat pa sila kuya dahil ang aga ko ngang dumating. Nagkamustahan muna kami bago ako nagpaalam. Ngayong nandito na ako sa bahay ay saka lamang ako nakaramdam ng antok. Itutulog ko na lamang itong sakit at pagkabigong nararamdaman ko. At pagkagising ko, sisiguraduhin kong unti-unti ko nang kalilimutan si Sandro. Sandro's point of view. Nagising ako na wala na si Isay. Maaga raw umalis sabi ni Manang. At ang ikinabigla ko pa ay ang resignation na iniwan niya. Sa halip na basahin yun ay galit na nila kumus ko yun. Matapos mang basta na lang pumasok sa buhay ko, basta ka na lang din naalis? No, hindi ako papayag. At alam ko naman ang dahilan ng pag-alis niya. Kung sabagay mali ako dahil nagsinungaling ako kahapon. Hindi totoong hindi ako nagseselos. Dahil ang totoo ay selos na selos ako at gusto ko nang basagin ang mukha ng lalaking kausap niya. Pero hindi ko ginawa. Sa halip ay ipinamukha ko sa kanya na hindi ko siya gusto. Na wala akong nararamdaman para sa kanya. Natatakot kasi ako dahil baka mamaya hindi pa pala ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Pero ngayon ay sigurado na ako sa nararamdaman ko. Kinakailangan ko pa palang mapanaginipan si Mitch para masigurado kong nararamdaman ko. Sa panaginip ay sinabi niyang wag akong matakot na magmahal muli. Hayaan ko raw ang sarili kong maging masaya dahil mas magiging masaya raw siya. Kinakailangan ko lang palang marinig ang mga sasabihin niya para matauhan ako. At ngayon, handa na ako. Handa na akong humarap sa pamilya ni Isay at handa na rin akong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Alam kong masyadong matagal bago ko aminin sa sarili ko na mahal ko na siya. Pero nangangako naman ako sa kanya na habang buhay ko siyang mamahalin. Isay's point of view. Bagsak ang balikat na naglakad akong pauwi. Galing ako sa burol kung saan ako nakatambay kapag malungkot at may gustong takasang problema. It's been 3 days mula nang umalis ako sa mansyon. At aaminin kong sa 3 araw na yun ay namimiss ko si Sandro. At umaasa ako na pupuntahan niya ako sa bahay pero wala. Walang Sandro na dumating at nagpakita sa akin. Seems like ako lang talagang mag-isang nagmahal sa amin. At wala lang sa kanya ang mga pinagsamahan namin. Ate, buti dumating ka na. May dapat kang makita. Malapit na ako sa bahay nang sumalubong sa akin si Ronald na aligaga. O bakit? Ano bang nangyari? Tanong ko. Bigla na lang din akong binundol ng kaba. Alika, sumama ka sa akin. Hindi na ako nakaangal nang higitin niya ako papunta sa covered court ng barangay. Nagtataka man dahil ano bang gagawin namin doon ay hindi na lang ako nagtanong. Pumasok kami sa nakabukas na pinto. Tahimik at may kadiliman sa loob ng court. Nang inilibot ko ng tingin ng lugar ay wala naman akong makitang kakaiba. Wala ring tao. Ano bang meron? Hindi ko na natapos ang aking pagtatanong nang bigla na lang mawala sa tabi ko si Ronald. Asa na yun? Muling nagtatakang inilibot ko ng tingin ng paligid para lang matigilan nang makarinig ng tunog ng gitara. Kasunod noon ay lumiwanag ang paligid at mula sa stage ay lumabas si Sandro. May sukbit na gitara habang hawak at diretsyong nakatingin sa akin. Malakas na kumabog ang dibdib ko nang magtama ang mata namin. Nababasa ko sa mga mata niya ang matinding pangungulili at pagmamahal. Hindi ko man alam kung anong balak niyang gawin pero may kutob na ako. At ngayon pa lang ay gusto ko nang murahin ang sarili ko dahil nagsisimula na naman akong umasa. Nang magsimula siyang kumanta ay tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Wala akong ibang nakikita kung hindi siya lang
At tanging boses niya at tibok ng puso ko lang ang aking naririnig. Habang nakanta, ay naglalakad siya patungo sa akin nang hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Tila ba mawawala ako kapag nalingat siya. Para sa babaeng makulit na biglang sumulpot sa buhay ko. Pero hindi ko akalaing mamahalin ko pala ng husto. I'm so sorry, Isay. Isay magpantay. I'm sorry kung ngayon ko lang aaminin sa'yo. Patawarin mo ko kung naging duwag ako. Pero ngayon, hindi na. Wala na akong kakatakot. Tuluyan namang nagpataka ng mga luhang kanina ko pang pilit na pinipigilang pumatak. Ano na naman ba ito, Sandro? Paaasahin mo na naman ba ako? Dama ang tampo sa boses ko. Marahan siyang umiling bago hinawakan ng dalawa kong kamay. Pwede ka nang umasa dahil may aasahan ka na, Isay. Mahal kita. Sobra kitang mahal noon pa. Hindi ko lang nasabi agad dahil gusto kong makasigurado. Pero ngayon, sigurado na ako sa nararamdaman ko. And to tell you, wala na akong balak na pakawalan ka. Puno ng pagmamahal na wika niya. Pinunasan niya ang aking mukha bago ko mariing tinitigan. Mahal na mahal kita, Isay. And I'm willing to court you. Ako naman ngayon ang umiling. Nginitian ko siya bago hinawakan ng kanyang kamay. Hindi na kailangan. Dahil mahal din kita, Sandro. Sobra kitang mahal na kahit ano pang gawin mo, kaya kong patawarin. Buhat sa sinabi ko ay namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita. Wika ko pa. Hindi na siya umimik. Sa halip ay halik sa labi ang kanyang itinugon. Pagkatapos ay kaagad din siyang humiwalay para magkusot ng mga mata. Napangiti ako. Ang aking mahal. Umiiyak. At alam kong dahil yun sa saya. Nang muli siyang humarap sa akin ay namumula na ang kanyang mga mata. Senyalis na umiyak nga siya. At nang akmang hahalikan niya akong muli ay nakarinig naman kami ng palakpakan. Nang lumingon ako sa paligid ay kita ko ang mga kabarangay ko na nakangiting nanonood sa amin. Kasama nila sila tatay at sila manang na mangiyak-ngiyak habang pumapalakpak. Alagaan mo ang anak ko, iho. Ngayong alam ko na mahal ka rin niya ay asahan mong buo ang suporta ko sa inyo. Ani tatay dahilan para maiyak na naman ako. Hinapit naman ako sa bewang ni Sandro bago nagmamalaking humarap kay tatay. Nangangako po ko sa inyo. Mamahalin at papakaingatan ko po siya. Aniya bago ko hinalikan sa noo. Muli namang napuno ng palakpakan ang loob ng covered court. Alam kong marami pa kaming pagdadaan ng problema at pagsubok ni Sandro. Pero nangangako ako na kahit anong bagyo pang dumating ay mananatili ako sa tabi niya. Dahil alam ko na mas matibay ang aking pagmamahal kesa sa kahit anong unos na dumating. Wakas!